sa iyo ay walang hanggan. Mamahalin ka niya magpakailanman. Marahil ay umaabot na sa puntong nararamdaman mo na para kang nag-iisa na lang. Sa dami ng mga nararanasan mo, sa dami ng mga pagsubok, nagkakasakit ka, marami kang utang, parang malayo ang mga mahal mo sa buhay, talagang nararamdaman mo na nag-iisa ka. Pero alam niyo po ba na ang katotohanan na ito ay binigay ni Lord sa akin at alam ko na ito'y maging pagpapala sa inyo. Kasi hindi naman natin alam ang mga nangyayari sa bawat isa po sa atin, tama po ba? At sinasabi nga po, hindi naman lahat, no? Nagkakaroon man tayo ng mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, hindi lamang ikaw, hindi lamang sa akin nangyayari ang mga pagsubok na dumarating sa buhay, kundi lahat po tayo ay nakakaranas ng ganito. Amen po ba? Pwede po ba mag-sign naman kayo na Amen. nakatunayan, Amen. nalalaman ko na andyan lang po kayo sa tabi ko. Okay. Sabi nga po, marahil pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat sa tulong ng sino man. At kung minsan nararamdaman mo na parang ang layo-layo ng Diyos sa'yo. Amen? Pero salamat sa Diyos kasi itong titulo na ito ay naibigay lang sa akin ni Lord. Naipadama niya sa akin. At marahil nakakapagtanong ka rin, o isa sa inyo, dito sa Don Watcher at lalo na po sa mga katulad ko mga pastors, ay nakakaranas din ko minsan na parang kang naghahanap ng pagmamahal. Alam niyo po ba na ang titulo po na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ito po, mahal pa rin ba ako ng Diyos? Naitatanong niyo po ba yun ko minsan sa sarili ninyo? Pero may pinatunayan po sa akin ang Diyos. At alam kong may pinapatunayan din ang Diyos sa inyo, sa ating lahat. Patutunayan ko rin sa iyo, mga kapatid ko, mahal kong kamanggagawa, na mahal tayo ng Diyos. Bagamat marami pong verse or mga paksa sa Biblia, pero meron lamang po akong napili na ibinigay. Kasi po sa dami po ng puro pag-ibig, pagmamahal, pagpapahalaga ng Diyos sa atin, may ibinigay lang po ang Diyos sa akin. Ito po ang mga talata sa Biblia ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tingnan po natin at basahin po natin sa 1 John 4:8. Kulong-kulo na. Okay? At sabi nga po, ang Diyos ay pag-ibig. Sino po rito ang makapagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig? Siguro po lahat po tayo. Tama po ba? Amen. Hindi Amen. sinungaling ang Diyos. Si Lord lang talaga ang totoong may pag-ibig. Hindi yan nanghihinawa, hindi yan, yung pag-ibig niya ay forever. Forever ang pag-ibig ng Diyos. Hindi katulad marahil ng pamilya, ng asawa, kapatid, kaibigan, kahit na sino. Walang totoong nagmahal, walang totoong umibig sa atin, kundi ang ating Diyos na buhay. Tama po ba? At tingnan din po natin sa Efeso 5, 1 and 2. Sa chapter 5, verse 1 and 2. Dahil kayo'y mga anak na minahal ng Diyos, tularan natin siya. So, ibig sabihin, tayo daw ay anak ng Diyos na minahal ng Diyos. Kaya dapat po, tayo rin ay maging katulad niya na marunong magmahal. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Di po ba ang pagkasarap-sarap? No? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya
ang kanyang buhay. Oh, salamat Lord. Salamat sa pagmamahal ni Lord talaga sa atin. Wala na Amen. tayong natin pagmamahal eh. Wala na, kundi kay Lord lang. Kasi yan, napatunayan ko yan eh. Sobra akong minahal ng Diyos. At alam ko, hindi lang ako ang minahal ng Diyos, lahat tayo, wala siyang tinangi. Hindi katulad ng tao, may itinatangi. May pinipili ang puso nila para mahalin lang. Pero si Lord, kahit ubod tayong makasalanan, maraming sablay sa buhay, mahal na mahal tayo ng Diyos at kailanman hindi yun mawawala. Amen? At sinasabi nga po rito sa 1 John 4:10, chapter 4 verse 10, ito ang pag-ibig. Ang umibig sa Diyos, kundi ang umibig sa atin at nagpadala ng kanyang anak. Amen? Nagpadala ng kanyang anak bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Imagine that. Sobra tayong minahal. Actually, di naman natin minahal si Lord eh. Ang unang-unang nagmahal sa atin, si Lord. Tinuruan tayo ni Lord na magmahal, na umibig. Amen po ba? Sobra po tayong minahal ni Lord. Ako masasabi ko, sobra akong minahal ni Lord. Kahit hindi ko ako karapat-dapat, kahit marami akong sablay, kahit marami akong mga nagagawang hindi maganda, mahal pa rin ako ni Lord. At alam ko, lahat tayo minamahal ng Diyos. Amen? Sabi nga po rito, nung ako po ay nasa ibang bangka, ano po ba ibang bangka pa? Sa kabilang bangka, ako po dati po ay INC. Ang nanay ko po ay Katoliko. Ang tatay ko ay INC. But praise be the name of the Lord. Ako po ay nakakilala sa ating Panginoon. At pinaka-the best verse na inilagay ni Lord sa akin ay ang 1 John 3:16. At ito po ang kauna-unahan kong verse na natutunan, na hindi ko to natutunan nung ako ay nakikinig or dahil ang nanay ko ay Catholic at ang tatay ko ay INC at ako ay naging INC. Hindi ko narinig itong kataga na to, itong verse na to, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung magkaroon ka lang pala ng totoong pananampalataya sa Diyos, ay magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan at kailanman, never na ikaw ay mapapahamak. Amen po ba? Hindi ko to narinig nung ako ay naging INC. Kailanman wala ako narinig. Kailanman hindi ko rin to narinig sa mga pare. Hindi ko to narinig sa mga ministro. No? Kaya mapalad ako. Mapalad tayo. Dahil nung magkaroon tayo ng totoo na pananampalataya at ang ating Panginoong Hesus ay inangkin natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, nagkaroon na po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? At kung titignan din po natin at susuriin po natin ang Roma 5, chapter 5, verse 8, ngunit ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat habang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Para sa atin. Pag sinabing para sa atin, sa lahat ng buong sanlibutan, walang pinili ang Diyos. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay matalino, wala siyang pinili. Lahat po tayo ay pinili. At hindi niya pinili yung matutuwid. Dahil wala naman talagang totoong naging matuwid. Amen po ba? Walang totoong naging matuwid. Lahat tayo ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos.
dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Salamat aking Ama. Salamat Banal na Espiritu. Salamat aking Panginoon. Dahil tapat ang pag-ibig mo. Hindi man ako nakahanap, hindi man ako nagkaroon ng magandang yung pagkakaroon ng pag-aasawa na maayos, hindi man ako minahal ng asawa ko, pero may Diyos na nagmahal sa akin. Salamat sa Diyos. Kasi pinili pa rin niya ako mahalin. Pinili niya ako na ibigin. Nung ako ay niya, sabihin na natin na marami akong inisip sa mga sa maraming pagkakataon, maraming buwan na talagang dumating ako sa point na para ako naghanap ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagpapahalaga. Si Lord lang ang nagparamdam sa akin nun. Si Lord lang ang nagpakita sa akin na, anak, mahal na mahal kita, dito lang ako. Hindi kita iniiwan. Hindi kita pinapabayaan. Still lang, ano man ang mangyari, anak, dito ako. Hindi kita pababayaan. At doon ko nalaman na ang Diyos ay namatay para sa ating lahat. Amen po ba? Yung kanyang buhay, inialay niya sa atin. Sino pa sa palagay natin na mag-aalay ng buhay? Kahit siguro anak mo, kahit na asawa mo, kahit na sino, hindi niya mabibigay 100% na pag-ibig at pagmamahal at pagpapahalaga. Sino po ang naniniwala doon? Kahit sabihin mo pa na the best ang asawa mo, hindi pa rin yan. Dahil may kakulangan pa rin yan. Hindi katulad ng Diyos. Always ang pag-ibig, forever ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kahit nagkukulang ka pa, kahit nagkakamali ka pa, kahit marami ka pang sablay na nagagawa, still ang Lord, nariyan ang kanyang pag-ibig. Amen? May mga paalala na ikaw ay mahal ng Diyos. Tandaan po natin, ito po yung binigay ni Lord sa akin. At ibinibigay ko rin po sa inyo. Mga paalala na ikaw ay mahal ng Diyos. Una, ikaw ay mahal ng Diyos at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Amen po. Sino po umaagree po dyan? Pwede po kayong mag-ano po ng emoji. Amen. Alam niyo po ba? Yes. Alam niyo po ba kahapon, muntik nang wala ng Angel Angelita kahapon. Kasi po naka-duty po ako sa Lupon, sa Kupang proper. May nasakyan po ako, medyo may edad na. Alam niyo po ba na itong driver namin, umikot po, mali ang kanyang, mali po ang kanyang pag-ikot. At kitang-kita ko po yun. Alam niyo po ba, konting-konti, malapit na po sa amin yung truck. Yung pag-ikot niya pong iyon, kung yung truck po ay talagang sumemplang yun sa akin, ako po unang mamamatay. Ay, ang dami pong nakakita po. Pati po yung buti pa may mga marshal, tapos mga tao po talaga, nagtakbuhan po. Kasi po, konting-konti na lang. Paharap na po sa akin talaga. Buti na lang, malakas ang preno nung truck. Yung pala, yung matanda, may Alzheimer na pala yung aking nasakyan. At tumakas lang pala yung mamang iyon, si tatay, at meron na po palang kahinaan ang kanyang mata at kahinaan ang kanyang tenga. Alam niyo po bang, nung papunta ng papaganya sa ko, Panginoon, gila po yun ako, Panginoon, na ganun lang po talaga ako. Diyos ko po, na-stop, ang lakas nung, yung truck, ang laki po pa talaga ng truck.
sasablay po, papasok po talaga ako doon. O maaari na ako po ay pag balandra po marahil ng truck na yon, ako po ay titilang po at doon po mismo ako, maaaring sa gulong. But praise God, iniligtas ako ng Diyos. Kaya alam ko, mahal na mahal ako ng Lord. Sobra. Itong nag-iisa lang po kasi ako talaga, Senyor. Talagang di ko rin alam paano kung nabubuhay. Nabubuhay na lang talaga ako sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya sabi nga po, no, ikaw ay mahal, Angelita. Ikaw ay mahal ng Diyos. Angelita, mahal kita. Mahal kita, Sister Caroline. Mahal kita, Pastor Marwell. Pastor Noridin. Pastor Roderick. Pastor Marwell. Pastora Luisa. Lahat kayo mahal na mahal ko. Kaya salamat sa Diyos. Sobra po talaga nararamdaman ko kung gaano akong minahal ng Diyos at inililigtas niya ako sa maraming pagkakataon. Hindi lamang ako ngayon lang niligtas ng Diyos, hindi lang ako kahapon niligtas ng Diyos. Noong pang ako isinilang, hanggang sa ngayon, ako'y laging inililigtas ng Diyos. At alam ko, kayo din po ay laging inililigtas ng Diyos. Pangalawa, na aking tinatandaan na laging ibinigay ng Lord sa akin ito. Ikaw ay tinanggap. Ikaw ay tinanggap ng Diyos kahit na may kasalanan ka. Kahit marami tayong kasalanan, kahit marami tayong naging pagkukulang, sablay, kakulangan, tinanggap tayo ng Diyos. Pero ang tao, kahit marami kang ginawang mabuti, kakalimutan nila yon. Ang titignan lang nila ay ang isang ipagkakamali mo. Pero ang Diyos, kahit panay-panay kang sablay, kahit panay-panay tayong nagkakamali, nagkakasala, still, ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay wagas. Di na niya tayo pababayaan, di niya tayo itutulak. Hindi niya tayo hahayaan na manalati tayo sa ating mga pagkakasala. Ano man, gaano man kalaki, kaliit, ang ating kasalanan, tanggap na tanggap tayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Lord. Na kahit marami akong pagkukulang, marami akong sablay, andiyan ka pa rin. Tinatanggap mo pa rin ako. At number 3, ikaw ay may pag-asa. Angelita, may pag-asa ka. Heto ako, anak. May pag-asa ka. Lahat tayo nandito. May pag-asa tayo. At ang tunay natin pag-asa ay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Amang Diyos, ang ating banal na Espiritu. Ikaw ay may pag-asa sa Diyos at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong kinabukasan. Alam niyo po ba, minsan kasi dinadaya ako ng kalaban eh. Marami. Alam niyo po ba na 25 years na po akong diabetic. It once na hindi po ako, na po ako talagang na ako sa paggagamot. Kapag hindi na po ako nakakapag-insulin, minsan 2 araw, 3 araw lang akong hindi mag-i-insulin. Then iba pa yung glycoside ko. Marami po akong gamot. Pagka hindi ko na po ito nainom, para bang sasakyan talaga, na kapag walang gasolina, hindi aandar. So, po rin ng Panginoon, hindi lamang po ako diabetic for 25 years. Napakarami ng tinatamaan ang aking katawan lupa. Marami na pong depekto, ika nga. Sabi nga po nila, once na ikaw raw ay diabetic, talagang marami. Then, stress ka pa. Siyempre ako po nangungupahan, babayad. Wala naman ako talagang totaling
hanap buhay na fixed ang aking trabaho, ang aking kinikita. Pero purihin ng Panginoon, salamat dahil may Diyos talaga na nagpo-provide ng aking mga pangailangan. Yung strength ko, ibinibigay pa rin ng Diyos. Yung mga gamot ko sa pang-araw-araw kong buhay. Hey, pero ako naman po talaga, aminin ko po sa inyo, sinurrender ko na kay Lord. Sabi ko nga, Lord, ikaw naman nagbigay sa akin ng buhay ko eh. Ikaw nagbigay sa akin ng hininga, ng lakas ko, lahat ng senses ko. Ano man ang plano mo, ano man ang mangyayari, Lord, ibinibigay ko na po sa inyo. At always naman po akong ready. Kasi dapat po talaga maging ready po tayo. Lalo na ngayon, no? Sabi ng iba, itong September daw raptured na imagine that, no, pinangunahan nila ang Lord. So, ito lamang pong tatlong paalala ni Lord sa akin at akin pong natutunan ay isinishare ko naman po sa inyo na lagi nating ilalagay sa ating sarili na mayroong paalala ang Diyos na totoong mahal niya po tayo. Mahal niya tayo, tinanggap niya tayo, at binibigyan niya po tayo ng pag-asa sa ating buhay. At aplikasyon ko po rito, kapatid, lagi mong tatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Yan po. Dapat po i-apply natin yan sa buhay natin. Ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin nga po natin, sa halip na ikaw, gawin mong ako ay anak ng Diyos. Pwede po nating isulat po yan, i-type sa ating pong inbox section. Sabi nga po rito, ikaw ay anak ng Diyos. Walang hanggan ang kahalagahan mo sa Kanya. Imagine that. Mahalaga po tayo kay Lord. Amen po ba? Walang hanggan ang kahalagahan mo sa Kanya. Lagay niyo po yan. Lagay po natin, walang hanggan ang kahalagahan ko sa Diyos. Sa halip na Kanya, sa akin. Amen? Pangatlo, matutulungan ka ng ating Panginoong Hesukristo at ng Kanyang pagbabayad sala. Di po ba? Ibinigay niya ng Kanyang buhay. Napako siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ating kasalanan, kahirapan, no? Pagsaway, mga utang, lahat yan, ipinako na ni Lord yan. Yung maging sanhi ng ating pagkakasala, inalagay na ni Lord yan. Ibinaon niya na lahat na ng sakit. Dinanas niya na para sa atin. Amen? At kapag nagkamali ka, hindi ibig sabihin ito na masama kang tao. Amen? Ako naniniwala po ako Walang masamang tao. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen? Totoo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero ako naniniwala ko, hindi ako makasalanan tao. I mean, hindi ako masasabing masamang tao. Yes, nagkakasala ako, pero hindi ko aaminin na ako'y masamang tao. Makasalanan ako, pero hindi ako masamang tao. Nagigit niyo po ba ibig ko sabihin doon? So, kapag nagkakamali ka, sabi nga po kapag nagkakamali ka, hindi ibig sabihin ito na masama kang tao. Mas mahalaga sa Diyos kung ano ang maging kahinatnan natin kaysa sa mga pagkakamaling nagagawa natin noon at hanggang ngayon. Gusto lamang ng Lord, pag tayo nagkakamali at nagkakasala, bigkasin lamang ng ating mga labi ang ating mga kasalanan. At siya, tayo ay kanyang patatawarin. Amen po ba? At ang naging prinsipyo ko po dito, mahal ka ba ng Diyos? Ang simpleng sagot, oo, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga po, oo, mahal ako ng Diyos. Yan ang dapat nating maging prinsipyo. Amen, amen. Kung di ka minamahal ng tao, di ka mahal ng pamilya mo, di ka mahal ng kaibigan mo, hindi ka minahal ng kapamilya mo, asawa mo, anak, o kahit sino pa man, may nagmahal sa iyo. Amen?
may nagmahal sa akin. May Amen po, nagmahal amen. sa akin. Yan po ang simpleng sagot. Oo, mahal na mahal ako ng Diyos. Pakitype nyo nga po, pwede sabihin nyo po yan. Pwedeng maglagay din po kayo ng heart. Oo, mahal ako. Mahal ako ng Diyos. Kahit marami tayong nagagawang sablay, marami tayong mga pagkukulang sa Panginoon, still, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit di tayo mahalin ng kahit sino. Nasabi ko rin po sa sarili ko yan eh. Lord, kahit wala na sila, basta nariyan ka, sapat ka na sa akin. Sapat na sapat at over pa. Yung ipinapakita mo, yung ipinararamdam mo sa akin na pagmamahal. At alam ko lahat tayo nakakaranas niyan. Akala mo, walang nagmamahal sa atin, na walang nagmamahal sa iyo. Nagkakamali tayo kung minsan eh. Sobra tayong minahal ni Lord. Kahit minsan, nakakalimutan na rin natin siya. Minsan nga, mas minahal pa natin yung mga nilikha niya kaysa sa kanya. Amen po ba? Kahit nga sa pagbibigay eh. Ba, ibibigay mo lahat sa mga anak mo, mabibigay mo ang lahat ng kailangan nila. Pero pagdating sa tithes and offering, wala ka maibigay kay Lord. Ang ibibigay mo, kung ano na lamang yung matitira at kung ano na lamang yung kaya mong ibigay lang sa Kanya. Bagamat lahat, sa Kanya lahat. Amen? But praise be the name of the Lord. Salamat sa Diyos. Kasi, nung naghahanap ako, nagtatanong ako sa Kanya, mahal pa ba ako ng Diyos? Maraming sinabi sa akin si Lord. Marami siyang isinagot sa akin. Anak, sobra-sobra ang aking pagmamahal. Nung ako'y naipako lamang sa krus, doon lang pinatunayan to sa iyo. Na minahal kita at iniligtas na kita noon pa man. At kahit kailan, hindi kita iiwanan, Angelita. Kahit kailan, Angel, hindi kita pababayaan. Puprotektahan kita, iingatan kita, mamahalin kita ng tapat. Pagpapahalagahan kita, kung di ka pinagpahalagahan ng kahit sino, heto ako na pagpapahalagahan kita. At lahat ng iyan na aking natutunan, ibinibigay ko rin po sa inyo na kung kayo, sa palagay ninyo, walang nagmamahal sa inyo, nagkakamali po kayo. May isang Diyos, kailanman, inibig ka. Inibig niya tayo. Minahal niya tayo at pinagpahalagahan niya tayo. Salamat po ng napakarami. At alam ko na meron po kayong natutunan sa umagang ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na mabuti. Ano man na maging sitwasyon, ano man naging panahon, mahal na mahal tayo ng Diyos. At kailanman, huwag nating ialis na siya'y papurihan, pasalamatan, at lagi po tayong manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, Ama ng napakarami. At alam ko, Panginoon Diyos, dito lamang po sa mga talatang ito, dito lamang po sa mga paalala mo sa amin, Lord God, prinsipyo, aplikasyon ng buhay. Nakita namin, Ama, na sobra mo po kaming minahal. Wala pong makakapari sa iyo, wala makakatulad sa iyo sa pamamagitan sa totoong pag-ibig at pagmamahal, Lord. Nag-iisa ka lang na Diyos na totoo na forever ang pag-ibig at pagpapahalaga sa amin. Salamat po. Ito pong aking pong samot na langin. Sa isang pangalan po, Ama, ng aming pong tagapagligtas sa Jesus. Amen and amen. God bless us Amen. all. Amen.